how to deal with the seed of the enemy. Amen. Okay, so ngayong araw na ito, I pray to the Lord na matapos na. Amen. Para makalipat na tayo ng ibang chapter. Okay, before you start, I believe that every preaching of God's Word is a war against the enemy. So pagkasabi mo sa katabi mo, it's a war. Okay, so tayo muna yung manalangin. Panginoon, minsan pa, kami po ay nagpapasakop at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Looban niyo po kami ng iyong banal na presensya. Amen. Upang sa araw na ito, napakalaya pong mangusap ang iyong mga salita. Amen. Napakalaya po, Panginoon, na ito'y magministeryo sa buhay ng bawat isa. And today, dalangin namin habang kami po'y nakikinig, kayo po ang siyang mangusap, magministeryo sa amin. Hayaan niyo po na sa napakalakas na kapangyarihan mangusap ang iyong mga salita at magkaroon ng revival, transformation. And most of all, I pray in the name of Jesus na magkaroon po, Panginoon, ng deliverance and freedom, Panginoon, from all the seeds of the enemy. And Lord, we declare that the seed of God, Panginoon, ang siyang mangusap, manguna sa aming buhay. Salamat po sa araw na ito. Aming kang pinupuri at pinapasalamatan. Itong aming dalangin na may kalakip na papurit pa. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Palapakan natin sa Lord. Glory to God. Dahil ito po ay ang ating huling serye. So, akin pong anyanyahan kayo muli sa ating verse sa Bible. Matthew chapter 13. Verses 24 to 30 and then 36 to 43 para maintindihan natin. Okay, Matthew 13 verses 24 to 30 and then 36 to 43. Okay? Pag nandyan na po kayo, sabihin po natin Amen. Amen. Let me read to you from the NIV. Ang sabi ko, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did these weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles and to be burned. Then gather the wheat to bring it into my barn. Verse 36 to 43. Then he left the crowd and went into the house. The disciples came to him and said, Explain to us the parable of the weeds in the field. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out his kingdom, everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun of the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Today, mga kapatid, it's very important po. Pangatlong linggo na natin ito, pero pasadahan ko lang. Speaking of the kingdom, ngayong umaga ho, lagi natin tandaan, sa loob po, sa kingdom of God, mayroon pong trigo at mayroon pong damo. Okay? Ang sabi po ng Panginoon, yung mga damo, ito yung mga kakampi o ito yung mga itinanim ng kalaban. Ang trigo naman, ito naman yung mga anak ng Diyos. Okay? So, palagi ko sinasabi, huwag po kayo magtaka. Kahit sa loob ng church, mayroong trigo at saka mayroong damo. Pero, nais ko rin pong tandaan, ang tanong lang dyan sa katabi mo, pagkitanong, ano ka ba? Damo o trigo?
Okay? Okay, so yung iba kombinasyon. Okay, pero dapat mawala yan. Ngayong umaga, I want you to understand, medyo ano po ito, warfare po ito pinag-usapan, so I just want you to focus sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Even in ourselves, sa ating sarili, mayroon din po tayong trigo at saka damo. Tama po tayo. Because the devil will sow his seed. While I'm preaching to you today, the devil is also preaching. He's also sowing seed. Pag ang lingkod ng Diyos nangangaral, mayroon rin pong ang demonyo, mayroon ding nilalagay sa isipan mo. Kaya pag ikaw po ay hindi nakafocus ang mangyayari, pwede kang malagyan ng seed ng kalaban. So ngayong umaga ho, gusto ko maintindihan natin, bakit pag Kristiyano na hindi pa rin nakaka-breakthrough? Bakit maraming Kristiyano, alipin pa rin ang kasalanan? The Bible says, those who commit sin are slaves to sin. Amen. And those whom the Father or the Lord Jesus Christ has set free, they are free indeed. Ibig sabihin, pag pinalaya daw ng Panginoong Jesus ang isang tao, lubos ng malaya. Amen. Pero bakit ni Riz, mayroong mga pinalaya na ng Panginoon, pero parang nakakulong pa rin? Because the seed of the enemy are still in their minds, are still in their hearts. Okay? What are the seeds of the devil? Meron pa akong binigay sa inyo kanina na tatlo. Ay nung nakaraan, tatlo. It's the stronghold, seed of stronghold. Pangalawa, seed of speculation. And number 3, seed of lofty things or things that exalted itself against the Lord Jesus Christ. Pero ngayong umaga, hayaan niyo pong akin mo nang balikan sandali para lang magkaroon tayo ng kaisipan. Listen to this. As long as we are here on earth, the devil will not stop attacking us. Amen. Laro po yan? Amen. Hindi mo nangahulugan na sa Panginoong Hesukristo ka na libre ka na sa atake ng kalaban. The devil will try to do his best just to win you back. Amen. Okay? He will try to do his best. In the last days, even the very elect, Amen. yung pinili na, yung talagang malakas na sa Lord, pipilitin pa rin ni Satanas na makuha. Amen. Now, pag hindi tayo ganun ka-strong, pag hindi tayo ganun katalas, hindi tayo ganun kalalim sa Panginoon, hindi po ako magtataka kung bakit marami po ang nawawala sa Panginoon. Amen. Maybe you are in church, ang diablo hindi po takot pag palagi ka nag-church. Are you there? Hindi po siya takot pag palagi ka nag-Bible study. Takot siya pag alam mo na ang katotohanan na ikaw talaga ay anak ng Diyos at mayroong kang kapangyarihan. Okay, yun ang kinakatakutan ng kalaban. Anong ginagawa ng diablo? He sows seeds. Where? In your mind. Amen. I said, in your mind. Amen. So the battle starts in the mind. Amen. That is why today, when you're listening to me, just listen to what I say. Amen. Rather than you entertain the words of the devil. Amen. Okay? So ngayong umaga, naglalaban ngayon ang seed ng kalaban at ang seed ng Panginoon. Amen. Okay? So pag kayo po ay medyo inaantok-antok, ulit, sabihin mo ulit sa katabi mo, binigyan na ako ng permiso, Hinala ako sa permiso. napingutin ka. Napingutin ka. Okay? Hindi lamang kalabitin, pingutin. Okay? So what will happen? Anong kailangan natin gawin sa seed ng kalaban? We need to shut down all the negative things in our lives. Amen. If you think negative, then shut it down. Amen. Ikaw naman mag-isip niyan. Walang pumasok sa isipan mo na hindi mo inalaw. Amen. Ngayong umaga, kung mayroon kang maling kaisipan, shut it down. Amen. Dapat itong utak na to, dumadaan lang sa salita ng Diyos at ang Holy Spirit, wala nang iba. There are people that are very dangerous. Why? People are very dangerous. Because they allow the evil spirit to go through their body, they allow also the Holy Spirit to go through their body. You're a very dangerous vessel. Nandiyan ba kayo? Amen. Dapat tayo ay vessel lamang ng Panginoon. Dapat ang dumadaan dito sa puso natin, sa kaluluwa natin, ay ang Espiritu lang ng Diyos. All evil things, shut it off. Amen. I said, shut it off. Amen. Pag pangit, huwag nyo nang hayaan makalapit pa sa iyo. Amen. Kailangan yung magaganda lang at yung galing lang sa Panginoon. Right? Amen. We need to be strict. We need to be serious this time. Amen. Dahil maraming Kristiyano naglalaro lang sa church. Maraming naglalaboy sa loob ng church. That's right. They entered in the devil, at the same time they entered in the Holy Spirit. But most of the time, if you entered in the devil, then you look like the devil. Ayoko nang patingnan yung katabi mo. You look like a believer. Amen. Why? Because if you have the sin of the enemy, there are still Christians who have hatred. Right. Christians who are judgmental. Yes. Yes. Christians who entertain garbages from the enemy.
What happened? You are attracting devils. Amen. I said you're attracting devils. Amen. They go to church at the same time, they carry these seeds of the enemy. No! It can't happen. Now, ano mangyayari? Importante, para mawala yung seed ng kalaban, kailangan naroon kayo sa tamang lugar. Ano yung tamang lugar? Isang church na nag-move sa leading ng Holy Spirit. Amen. Because the Holy Spirit is the fire of God. Amen. So ano mangyayari? Pag ikaw naroon sa fire, ano mangyayari? Lalabas yung mga impurity sa buhay mo. Lalabas yung mga pangit sa buhay mo. At pag yan lumabas, talusin mo na kagad. Nalaman mo, may galit ka pa pala. Alam niyo, marami na akong ministeriyohan. Ang lakas-lakas sa gawain, preach ng preach, pagkatapos active sa gawain. Alam niyo po, nung aking ministeryohan ng seed, how to deal with the seed of the enemy, ano sabi? Lumabas, may galit pa pala siya. Lumabas, may lustful thoughts pa. Nagtaka siya, Pastor, napakasipag ko naman sa gawain. Pero bakit hindi ako? Bakit parang may kulang? What is lacking? To eliminate, to eradicate, to uproot the seed of the enemy. As long na may seed ng demonyo ang iyong isip, ang iyong puso, breakthrough is very difficult for you. Amen. But today, will you cooperate with me? We will deal the seed of the enemy. Amen. Ready kayo? Amen. Today, if we will deal the seed of the enemy, you will be set free and you will leave this place victorious. Amen. You stop attracting devil. Right. You stop attracting spirits. Yes, God. Tingnan po natin ang Panginoong Jesus. Nung dumating si Kristo rito, sino model natin? Jesus Christ. Amen. This way, ambassadors for Christ nga. Yes, amen. Ba? Yeah? Amen. Now, sino model? Jesus Christ. Nung dumating si Jesus sa mundo, anong sabi? The prince of this world is coming, but he has nothing in me. I want you to take note of that, Sister Lara. The prince of this world. Who is the prince of this world? The devil. Satan. He is coming, but he has nothing in me. Anong ibig sabihin? Tingin po. Wala si Satanas ni buto ng galit. Wala si Satanas ni anumang klaseng buto na inalagay kay Kristo. Amen. That is why Jesus came, listen to this, Jesus came 100% man. That's Kasi right. sabi sa katabi mo, 100% man. 100%. Although He is 100% God, Amen. when He came to the world, He was 100% man, just like you and me. Amen. Amen. Look at this, sabi niya, the devil has nothing in me. It is very important to take note of this. Pag wala pong buto ang demonyo sa buhay mo, then the devil cannot stop you. Amen. Look at Jesus. Walang buto ang demonyo sa kanya. Walang galit, walang judgmental, wala lahat. Ano nangyari? Jesus was able to do the will of the Father. Amen. What is the problem today? Because Christians have entertained the sin of the enemy. What happened? They were not able to fulfill the will of God. Amen. Kristiyano pero bilanggo. Mas mainam pa yung mga bilanggo na pinuntahan ko sa Cambagundiwa. Honest sila. Kahit nakahawak sila sa rehas, ang sabi nila, Pastor, nasa rehas man kami, pero sa puso namin, sa espiritu namin, malaya kami. Sad to say, ang Christians, malayang-malaya, nakakagalaw, pero sa loob, nakabilanggo. Why? Because we have the seed of the enemy. Today, it's very important that we need to deal with the seed of the enemy. If the devil has nothing in you, what will happen? He cannot stop you. Amen. Di ba napakaganda? Yung pag may gagawin tayo, hindi tayo pwedeng pigilan ng Diablo. Minsan, Rhea, ako po'y napofrustrate minsan. Bakit? Kasi mga Kristiyano, takot na magpatotoo. Ay, kasi Pastor, pag nagpatotoo ako, kinabukasan may nangyayari. Inaatake kaagad ako. Bakit mo in-entertain yan? Amen. Do not entertain that. You testify for God. You exalt the name of the Lord. Amen. Then let the Lord handle the devil. Yes, amen. Ang problema takot ako eh. Baka ano? Tingin sa akin, pag walang seed ang demonyo sa'yo, he cannot touch you, he cannot stop you, he cannot linger, he cannot attack you, and most of all, he cannot prevent you. Amen. Don't you know that as believers, we are unstoppable? Yes, I said we are unstoppable. Amen. In 1 John 5:18-20, we are untouchable. Amen. The devil cannot touch us. Amen. If you know that. Yes. But if you don't know that,
the devil will not just touch you, he will embrace you. And he will kill you softly with his love. Okay ba? Amen. Bilisan natin ito, okay? So, ano mangyayari? Si Kristo, dahil walang sin ang diablo sa kanya, tingin po, dahil walang sin ang diablo sa kanya, ano nangyari? Hindi siya matouch ng kalaban, hindi siya ma-prevent ng kalaban, hanggang umabot siya sa cross ng Kalbaryo. Natapos ni Kristo ang kanyang calling because the devil has nothing in him. Amen. If you want to finish the will of God in your life, you want to reach your destiny, do not entertain the sin of the enemy and continue to move towards your destiny. Why? Because you are unstoppable, you are untouchable, and you are victorious in Christ Jesus. Hallelujah! Glory to God. This is who we are in Jesus. Pero maraming Kristiyano, maraming excuses. Ano sinasabi ng mga Christian? Sapagkat ako ay tao lamang. Pag tao ka lang, paglalaroan ka ni Satanas. Tingin ka sa akin, Ronald. Isa kang tao na pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Amen. Dahil sumampalataya ka sa Kanya. Hindi ka lang may buhay na walang hanggan. Hindi ka lang may bunga ng Espiritu. Mayroon ka pang kapangyarihan. Ang sabi ko, mayroon kang kapangyarihan. Maka, ikaw naman magpahirap sa Kanya. Okay? Nandiyan pa? Huwag mong gawing excuses yan. Ako'y tao lang. Siyempre, tao nagagalit din. Tao na iinis din. Hanggang kailan yan? Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ngayon kung naabutan ka ng Diyos, buong dumating si Lord, nasa akto ka ng inis. Nasa akto ka ng galit. Dumating si Lord, bam! Di ka takot-takot na paliwanag ang gagawin mo ngayon. Lord, nabiglaan na mo ako. Nabiglaan. Sa inyo, nabiglaan. Ako, natulak ka sa impyerno ngayon. Andiyan ba kayo? Pero if you have the sin of God, what will happen? Yung sin ng enemy, tabi mo na. Oh, parating pa lang. Tingnan mo yan. Shut it off. Don't ever allow negative thoughts to come out in your mouth. Amen. Kasi bago naman lalabas sa bibig mo yan, pinaprocess mo muna rito. Yes. Diyan ba kayo? Amen. Bago mo masabi yung patay gutom, nandito na muna yan. Amen. Okay? So if nothing, listen to this, if nothing of the world operates within you, then you have power over the world. Amen. If nothing of Satan's operate within you, then you have power over satanic forces. Yes. Importante, wala lang talaga siyang seed sa atin para tayo makapag-operate na malakas sa Panginoon. Amen. Now what will happen? Marami ito, Pastor Nards, napansin ko, matagal na sa Panginoon, pero ang nangyayari, walang breakthrough sa buhay. Paano ito bing nangyayari? Kamukat-mukat mo, may napansin ko, mayroon palang mga seed ng kalaban. Sabi niya, Pastor, hindi ko talaga malaman. Habang pinipreach ko, sinishare ko ang Word of God, ang seed ng kalaban lumalabas. Lumutang. Bakit? Kasi yung Word of God, the Holy Spirit is the fire. Amen. Di ba? Parang gold. Pag yung gold, idarang mo sa apoy, lumabas yung mga impurities, lumabas yung mga hindi totoo. While I'm preaching to you today, may mga lumalabas, may mga naisip na kayo. Pagsakay mo pa lang sa jeep, sabi mo, talaga itong driver na ito. Seed of the enemy. Yan ba? Amen. Yung katabi mo, pag nagbayad, nagtaka naman ako kasi yung mga nagbabayad, andun ka sa dulo, di ba? Ikaw taga-abot. Tapos magbabayad yung pa isa-isa. Magsabay-sabay na kayo lahat. Seed of the enemy. Amen. Yan ba? Amen. Ikaw naman, nag-abot ka ng bayad, nagtutulog-tulugan naman yung ano. Kakalabitin mo, titingin siya yung masama. Seed of the enemy. Amen. Napaka-sensitive nitong ating pinag-uusapan. Amen. But if we were able to deal with the sin of the enemy, hallelujah! My prayer today, lahat tayo alis sa lugar na ito, talagang walang sin ng Diablo, kundi meron tayong sin ng Panginoon. Tingin sa akin, pag ang Diablo may sin sa iyo, He will visit you regularly. Yes. Why? Dahil may pananim siya sa iyo. Amen. Tama? Amen.
Amen. Pag may pananim siya, hindi siya bibisita. Yes. Why? Because he has a vested interest in your life. Ano sasabihin niya? Pananim ko yan. Alangan namang pananim ng Diablo, ang Diyos ang angani. Yes. Amen. Hindi siya angani. O Ronald, okay na ba yung aking hatred? Wow, ang laki na! Very good. Harvest time. Andiyan ba kayo? Amen. So if he has seed in your life, he will nurture the seed. That's right. Okay, what will happen? Didiligan niya, lagyan fertilizer. Hanggang ang seed magiging tree. At ang tree mamumunga ng fruits. At sa loob ng fruits, napakaraming seed. Hanggang sa masaturate ang buong buhay mo. Isang araw, magugulat ka. You're like a walking time bomb. Waiting to explode. Once you explode, your life will be destroyed. Amen. Pakisabi sa katabi mo, we will not allow that today. We will not allow that today. Tingnan mo sa mata diretso, we will not allow that today. We will not allow that today. Sabihin sa katabi mo, let go. Let go. Let go the sin of the enemy. Let go the seed of the enemy. Okay? But if the Lord will sow His seed in your life today, what will happen? Hallelujah! Pag ang Diyos nagtanim ng kanyang seed sa iyong puso, sa iyong isip ngayong umaga, oh, hallelujah, what will happen? The Lord will visit you regularly. Dahil ang Lord ang may pananim sa iyo, siya ang magdidilig, siya ang bibisita, at sasabihin niya ni Riz, kumusta ang patience? Amen. Wow, malago na ang patience. Micah, kumusta naman ang forgiveness? Wow, ang laguna ng tree ng forgiveness sa iyo. Hallelujah. Amen. At anong gagawin ng Diyos? Dahil walang access ng demonyo sa buhay mo, ang may access ang Diyos na, sinasabi ko sa iyo ngayon pala, kung kayo tumambling ka na, bakit? Talagang this is the day of your rejoicing, the day of your deliverance, and the moment the seed of God grow in your life, you will become victorious in your daily life. Oh, glory to God. So what will happen? The Lord will keep on coming to you. Amen. Di ba yun naman ang maganda? Yes. Sino ang gusto niyong bumisita? Ang demonyo o ang Diablo? Lord. Ay parehas sila. Ang demonyo o ang Diyos? Ang Diyos, siyempre. Okay, so anong gusto ng Lord ngayong umaga? God wants us to flush out all the seeds of the enemy. Okay? Every time God is moving, He will take out the load of the enemy in your life. Now, listen to this. Ano ang ating layunin? Ano ang ating pwedeng gawin ngayong umaga? If the Holy Spirit is the fire, and the fire exposes the seed of the devil, what is our responsibility? Go near to the fire. Amen. I said, go near to the fire. Amen. While I'm preaching to you today, lapit sa Holy Spirit. Amen. Because the Holy Spirit is the fire, He will consume the seeds of the devil. Amen. Hindi makakatagal ang seed ng demonyo. Masusunog at masusunog siya. Yes. At once na masunog siya, hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Anong gagawin mo? Ngayong umaga, i-gather mo na lahat ng seeds ng kalaban. Itali mo na. At i-prepare mo ng sunugin ng Holy Spirit ngayong umaga. Are you ready? Amen. I said, are you ready? Amen. Hallelujah. Lahat yun. Kailangan walang matira. Yes. Kailangan walang matira. Amen. When the Word of God is being taught, you will begin to identify, ito pala yung seed ng kalaban. Pangit pala yung nagawa. Hanggang sa dumating ang punto, ma-purify tayo, hanggang sa maging holy tayo, hanggang sa maging righteous sa harapan ng Panginoon. And then, that's the only time we will going to live under an open heaven. Yes. Amen. Is heaven open or closed to you? Is it closed or open? Open. Is it closed or open? Open. It's open. Woo! It's open! Glory to God. What must we do? We need to collect all the sins of the enemy, bind it up, and then burn it with the Holy Spirit. Amen. Today, if you will come to the Holy Spirit, if you will come to Him and ask Him to burn the sins of the enemy, you will be set free. I said you will be set free. And the enemy will no longer operate in your life. But today, you need to be serious in dealing with those seeds. That's right. Amen. Natatakot ako sa iba, inaalagaan yung seed ng kalaban.
Ano ito? Maraming seed ang kalaban, ayaw ibigay. That's right. Ibigay ang iba. Maalala ko yung pastor? Yung Kristiyano, na bautismuhan siya. Alam naman, pag binautismuhan, ibababad ka sa tubig. At ilulubog ka kasi tayo immersion. Yes. No, habang siya naglalakad sa pool, naalala niya ang kanyang wallet. Baka magkasa. Tinaas niya. Sabi ng pastor, lahat dapat mabasa, kapatid. Pastor, bautismuhan mo na ako, huwag lang wallet ko. Okay? There are part of our lives that we don't want to surrender to the Lord. Gusto natin, ibang bahagi sa buhay natin i-surrender, pero mayroon tayong bahagi na ayaw na i-surrender. Bakit? Ba't ayaw mo surrender? Don't you know that everything you own, everything you have, even your life comes from God? Amen. The owner is God. Amen. Then everything must be given to God. Okay? So ngayon po, gusto ko pong mag-proceed tayo how to deal with the seed of the enemy. 2 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6. 2 Corinthians 10, 1 to 6. Paano i-deal ang seed ng enemy? Okay? Pag nandiyan na kayo, sabihin natin amen. By the humility and gentleness of Christ, I appeal to you. I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold toward you when away. I beg you that when I come, I may not have to be as bold as expect to be towards some people who think that we live by the standards of this world. Listen to this. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Hallelujah. To demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ, and will be ready to punish every act of obedience once your obedience is complete. Saan ang laban nagsimula? Saan ang laban nagsimula? Mine. In our minds, in our thoughts. Yan nagsimula. So anong kailangan natin gawin? Kailangan makapture natin, makaptive natin ang mga maling kaisipan at ating hatakin pababa. Bakit? Kaya ba yan? Yes. I said, kaya ba yan? Amen. Ang sabi ng Lord, ang sabi ni Paul, for our weapons are not carnal, but it is mighty and the divine power to demolish all pretensions, all strongholds, and Amen. even to captive all thoughts That's that right. exalts itself against the Lord Jesus Christ. Amen. So, there are seeds in your mind that you don't know. Minsan, meron tayong mga seeds sa mind natin, hindi natin alam. Katulad ng una, kultura. That's right. Amen. Diba, meron tayong mga nakasama minsan, ibang kultura. Minsan yung kultura, yun ang naging seed ng kalaban sa buhay mo. Halimbawa, sa bahay nyo, meron talaga ako mga nakita, sa bahay nila sigawan palagi. Pero, normal yun. Meron namang iba, sa bahay nila, parang hindi sila magkakilala. Mayroon din ganon. Ni hi, ni ho, wala. Aalis, bigla nawawala. Yes. At hindi na nila hinahanap. Bakit? Kasi normal sa kanila. That's right. At minsan, dahil ang kultura natin palagi tayo nakasigaw, tapos meron tahimik, nag-iisip na tayo agad. Hindi kayo pinag-isipan ng masama nito. Hindi kaya po nito inaano. Okay, what else? Wrong thinking patterns. Amen. Amen. Okay, mayroong mga wrong thinking patterns tayo. Amen. Marami yan. Katulad ng, di lang makauwi ang anak, medyo binabila ng konti. Ay, naku, doktor kayo. Ano kayo sinasakyan niya? Takubos pa naman yun. Wrong thinking patterns. What else? Wrong information. Amen. Okay? Mayroong mga seeds, hindi mo alam. Mayroong mga wrong informations. Amen. Na-receive mo lang information, hindi mo man naman na-confirm, nag-conclude ka na kagad. Amen. Amen. Don't entertain wrong informations. Amen. Andyan ba kayo? Amen. Kasi minsan, sinabi sa'yo, hindi naman pala totoo, pinaniwalaan mo kagad. Amen. You become an accessory to the crime. Amen. Naniwala ka eh.
Andiyan ba kayo? Amen. Kaya minsan yung tao, hindi mo pa nakausap, hinusgahan mo na. Amen. Amen. Hindi ko pa nakausap, pero ang sabi, ano raw ito eh, tulisan. Pero parang maayos man ang tsura. Pero sabi, tulisan daw. So ano gagawin mo? Pag tuwing nakita mo siya, dito ng tulisan. Patay ka, seed of the enemy. Amen. Okay? What else? Wrong conclusion. That's right. Ang bilis mo mag-conclude. Correct. Nakita mo pa lang. Si Sister Cora nga nung nakarad sumakay ng jeep niya eh. Naka-jacket. Yung itsura pa lang mukhang kontrabida talaga sa pelikula. Eh silang dalawa lang. Kumuha sa jacket. Tuko baka pa rin yan. Bayan, no? But because wrong conclusion, what happened? Nagkasala. Sabihin, nagkasala ako kanina. Sabi, bakit? Kasi mukhang mutapir eh. Di ba? Meron yan ba? Meron mabilis na mag-conclude. That's sin of the enemy. That's right. Eh, katakot-takot na repentance yun, inabot mo. Kasi pakiabot ho, bayan. Panginoon, patawarin niyo po. Kasi ito, mabilis mag-process. Amen. Eh, Pastor, paano talaga pag mukhang ano? Huwag ka na, mag-pray ka na lang. Amen. Di ba? Amen. Eh, Pastor, talaga, tingin ko pa lang eh. Noo pa lang, sa noo pa lang. Kaya naman rin ang conclusion mo. Okay? Marami ako nakikita ganyan. Kahindik-hindik talaga, kaiba-iba ang kanilang anyo. Pero napakaganda ng kanilang puso. Amen. At marami din ako nakita ngayon. Ang ganda ng anyo. Halimaw naman sa puso. What else? Wrong perceptions. Amen. We always look at things in a we have wrong perceptions. So what are the important things to do? All the seeds are in there. Nandyan yan sa puso. Mahal sa binanggit ko, hindi naman lahat, baka meron dyan. Amen. Pag meron dyan, then may karga ka. Anong karga mo? Seed of the enemy. So what are you going to do? All the seeds are in there. That is why all the seeds preventing you from breaking through. Ito yung mga seed na pumipigil sa breakthrough mo. Tingin ka sa akin, kung Kristiyano ka na, dapat nag-breakthrough ka na. Amen. Pero bakit hindi mo nagawa? Kasi mayroong mga seed ng kalaban sa buhay mo. Amen. Ano sila? They are blockage to your life. Amen. Bara sila sa buhay mo. Amen. Handa ba kayong i-flash natin ng bara? Amen. Handa ba kayong i-flash natin ng bara? Amen. Okay, ready? Mamaya ha? Amen. Anong ginagawa ng Lord? He sent His word. Kaya nga pag pinadala na ng Panginoon ang kanyang salita, natatamaan ka. Pero sad to say, marami mga Kristiyano nagre-react sa preacher. Amen. Nandito ako ngayong umaga, hindi para personalin ka. Nandito ngayong umaga para tulungan ka, makalaya. Amen. That's my job. Pero ang Yes. ginagawa ng iba, nagagalit, pinipersonal ako ng pastor na yan. Bakit niya sinasabi yan? Dapat din niya pinapakialaman ng buhay ko. Amen. Now, if you will not listen to me, you listen to the devil. And if you listen to the devil, I almost prophesy to you, you will die soon. That's right. You want to live? I Amen. said you want to live? Amen. Listen to the word of God. Amen. And then reject the word of the enemy. Amen. Maraming iba pastor, matigas ang ulo. Ba't naman si pastor pinipersonal? No. Ano naman makuha kung personalin ka? That's right. But I'm here, sent by God, to tell you that you need to eliminate the seeds of the enemy. Amen. And allow the seed of God to flourish in your life. Amen. Hallelujah. Kaya pa? Amen. Kaya Amen. pa? Amen. Okay, so very important, if you're able to expose and destroy these three types of seeds of the enemy, your life will become free and have greater capacity for the seed of life to grow. Listen to this. Habang nagpipreach ako ngayong umaga, bigyan nyo ng malaking pwesto sa isip mo ang salita ng Diyos. Amen. Okay? Hanggang sa, ganito yan, andito yung seed ng kalaban, andito ang seed ng Panginoon, palawakin mo ng palawakin ang seed ng Panginoon, usog ng usog ang seed ng kalaban hanggang sa totally ma-eliminate na siya. Amen. Okay? So it is your job. My job is to preach, your job is to provide space. Yes. I said my job is to preach the word of God, your job is to provide space. The seed of the Lord in your mind, in your heart. Can you Amen. provide space for the seed of God? I said, can you provide space for the seed of God? Amen. Okay. Do not sleep. If you sleep, you cannot provide space. Amen. Is it warfare?
Is it warfare? Amen. So you are in the midst of war. Okay? So, listen to this. Tingnan natin. If the seed of the enemy is still there, then he have vested interest in you. Amen. Alam niyo pinaka-hate ko sa lahat? Interesado ang demonyo sa'yo. That's right. At bakit nagkaroon ng demonyo ng interest sa'yo? Dahil meron siyang pananim sa buhay mo. That's right. Remove the seed of the enemy, he will lost his interest in you. Amen. Okay ba yan? Amen. Hindi ka interesado, hindi magiging interesado ang demonyo sa'yo. Bakit? Wala mo siya pananim sa'yo. Amen. Hindi ako interesado sa isang lupain na wala naman akong aaningin. Amen. Diba? Pero pag yung lupain na yan, marami akong pananim at marami akong aanihin. Araw-araw ko yung bibisitahin. At magdadala pa ako ng mga workers para diligan yan lalo. Amen. So the devil will bring demons to tempt you. He will bring demons to nurture his seed. Amen. Wala ka na pupuna pag mayroon pang galit. What will happen? Palagi papakita sa demonyo yung taong kinagalitan mo. That's right. Amen. At magtatawag pa yan ng mga demonyo at papupuntahan pa yung mga kaibigan ng ano mo, na makagalit mo. At sila rin magagalit din sa iyo, ipi-Facebook ka. That's right. Wala ka na pupuna? Bakit? Dinidiligan niya. Hanggang sa isang araw, mag-isip ka na, tamaan sana kayo. Masugasaan sana. Ayan na. You are now growing the seed of the enemy. Hmm. Are you there? Amen. Ano pinaka-the best gawin? Eliminate the seed of the enemy. Amen. Sinabihan ka ng masama, God bless you. Amen. Sinasabihan ka ng masama, I love you with the love of the Lord. Kung hindi lang love, kung love ko lang, tapos ka na. Pero love of God, kaya pa. Yes. Yes. Ayan. Okay ba? Amen. Okay ba? With my own love, kasi minsan mayroong ganito ng pagmamahal, Ronald, ganito. Pag enemy talaga, aminin na natin, ang hirap yung gawin. Yes. Don't you know that you can love your enemy through your emotions na lang? Amen. Kasi if you will face him, you will surely hit him. Correct? Amen. I will. Sabi ni Bingbing. Gets? Pagkaharap mo siya, hindi mo kaya. Amen. Pero meron isang klaseng pag-ibig na pwedeng ganito. Tigilan mo na ang pag-iisip na masama sa kanya, isang paraan niya ng pagmamahal sa kanya. Amen. Hindi naman kailangan harapin mo siya at yakapin mo. Yes. Binigyan ko kayo ng isang paraan ngayong umaga. Paano mo may padamang pag-ibig mo sa kalaban mo? Stop thinking bad things against him. Amen. Amen. That's one way of expressing your love. Hanggang sa masanay ka, pag nakita mo siya, kaya mo na siyang Harapin. yakapin. Yakapin. Hindi mo po siya kayang yakapin. Pag niyakap mo siya, alam ko. Yakapin mo siya na mahigpit hanggang sa siya. Mamatay. At sasabihin mo na bigla nabuha ko, Panginoon. No. One way of sharing your love, showing your love to your enemy, is stop thinking bad things against him. Yes. Pag nag-isip ka na, tinigil mo yung masamang pag-isip, nagpadama ka na ng pag-ibig sa Kanya. Amen. Isang araw ang Diyos mahahabag sa Kanya. Hallelujah. Amen. Amen. Dahil wala ka ng... Ganito palagi, di ba? Pag ikaw gumanti ka sa kalaban mo, binigyan mo siya ng lisensya na lalo ko kanyang saktan. Amen. Kuha mo? Ang sabi niya, aba, gumanti pa. Maghahanap pa yan lalo ng mas mabigat na panlaban sa iyo. That's right. But if you will just keep quiet, you pray to the Lord, hallelujah. At wala kang inisip na masama laban sa Kanya, magugulat siya. Sabi niya, parang yung tira ko, hindi naman gumaganti. Mag-iisip na siya. Pag nakita ka niya, sabihin niya, mukha siyang tupa, ako mukha kong logo. Amen. realize niya ang kanyang sarili. Are you there? Kaya ba? Amen. Because if you don't deal with that, pag hindi mo i-deal yung mga bagay yan sa buhay mo, you're a walking time bomb. It's just a matter of time. You will explode. Now, let's proceed doon po sa seeds ng kalaban. So, paano siya i-deal? Using the power of God, Amen. using the power of the Holy Spirit. So, pag i-deal natin siya ng mangyayari, hallelujah. Makakalaya tayo ngayong umaga. So, let us now discuss the seeds of the devil. Number one, the seed of stronghold. Nabanggit ko nakaraan, aking pangligyan pa ng mas malalim. Okay, the seed of stronghold or fortress. What is a stronghold? A stronghold is a mind that sets, a mindset saturated with hopelessness that cause a believer to accept as unchangeable something which he knows contrary to the will of God. Ano po ang stronghold? Ito po ay pagkakaroon ng kaisipan na wala ng pag-asa.
Kahit narinig mo ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo magawa. Nandiyan ba kayo? Amen. You know that is what God is saying, but something in your mind, there is a seed that tells you, yes, this is what God is saying, but you can't do anything. Yan ang stronghold. Kaya pa? Ano sabi ng stronghold? Anong stronghold is, you just continue in the wrong that is happening. Alam mo naman na mali, Kristiyano ka na, alam mo na mali, nagpapatuloy ka. Pag meron kang ganyan, stronghold tawag yan. Kaya ho? Amen. Halimbawa, merong iba. Alam mo na mali yung pornography. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pornography. Hindi mo kaya mag-resist. Marami yung Kristiyano ganyan, ganon. Ganyan ba kayo? Amen. Okay? Ano pa ho? You cannot change. Alam mo, is it true na sinasabi ng Panginoon? It is true na sinasabi ng Panginoon. But wala kang magagawa. You continue in the wrong. It's the stronghold of the devil. Inside you, you feel it is hopeless. You have no power to change. This is a stronghold of the enemy. Andiyan ba kayo? Amen. Dumating na ba kayo sa punto na parang ganito? Tuwing nagpipray ka, puro ka nalang hingi ng tawad sa Diyos. At yung hinihingi mong tawad na kasalanan, parehas lang. Ay, so ako lang pala. That's right. Ako lang. Ulitin ko. Nanginginig naman ako, makaharap ko. Talaga super spiritual. Hindi sila nakaranas ng gano'n. Ulitin ko. Ang tanong. Pero yan, kinakabahan ako. Parang ako lang pala nagkakasala dito. Ulitin natin. I've been in that situation kasi dumating ang punto, tuwing nangingi ako ng tawad sa Panginoon Tony Rose, the same. Ano mangyayari pag palaging ganon? Bored. Mapapahiya ka. Amen. At ikaw ngayon ay iko-condemn ng dyablo, hindi ka totoong Kristiyano. That's right. Because you are asking for forgiveness for the same sin. Amen. Hanggang sa dumating ang punto, sinabi ko na, Lord, ayoko na. Kasi paulit-ulit ito lang kasalanan ko. Nagtaka naman ako. Ang lakas ko sa ibang area. Pero pagdating sa area na yun, bang! Bagsak! Amen. Kaso ako lang yun eh. Ako lang ba yun? Amen. No. Buti umamin din. Hindi ko inamin sa akin. Hindi rin kayo aamin sa inyo. Andiyan ba kayo? Ano tao pa rito? So, when you approach God, iba ang dating. Parang, Diyos ko, ito na naman ako. Dumating ako, sinabi ko sa sarili ko, Roland, ang kapal na ng mukha ko. Yes, yes. At hindi ko na malaya, Pastor Nats, yung pala ay stronghold. Yes. Amen. So, paglapit ko sa Lord, dumating ang punto, ito lang nangyayari. Baka nangyari, kasi ako lang kasi, so baka sa inyo din. Okay? Dumating ang punto, hindi na ako nagpipray. Bakit? Tumindi na yung condemnation sa akin ng kalaban. Ayam ka na naman, magpipray ka na naman. The same sin naman ang ginagawa mo. Inabuso mo na yung 1 John 1:9. Dumating ang punto, din ako nagpray. And that's the time, ang aking spiritual life ay bumaba. At ito pala ang gawa ng kalaban, Michelle. Pag bumaba ang iyong spiritual life, that's the time aatakihin ka niya ng gusto. That's right. At anong nilagay niya? Stronghold. Amen. Amen. Kaso ako lang yun. Pakisabi niyo yung katabi mo, ikaw ba wala yun? Ano sabi? Ano sabi? Meron. Yung mga seed of the enemy yan, mapagkunwari kayo. Okay. Nagets mo natin? Amen. Dahil paglapit mo, ganun ang ganun, nahiya ka na. Hmm. Pero the Lord is good. I Amen. said the Lord is good. Sabi niya, that's a stronghold. Who can set you free from the stronghold of the enemy? Jesus Christ. Amen. Praise God, there is Jesus. I said, praise God, there is Jesus. And He is available for you. He holds the key to set you free. Yes, amen. Oh, hallelujah. Okay? Ngayon na marinig ko ang salita ng Panginoon, ang sabi ni Paul, kawawa naman ako, sino magpapalaya sa akin? Purihin ang Diyos. At si Jesus ay dumating para ako'y palayain. Amen. And then I came to God, I approached God, I humbled myself before God, and asked Him, Lord, burn this stronghold
in Jesus' name. Nung sinunog ng Diyos yun, oh hallelujah. Napakasarap lumaya. Amen. Pag nakalaya ka, wow! Yes. Amen. Woo! Amen. Bumalik uli! Tapos nung bumalik, isang sipa ka lang. Amen. Dati ako sinisipa mo, ngayon ikaw sisipain ko. Amen. Masaya ba to? Amen. Okay? Mayroon ibang mga tao nag-iisip, mahirap. Ang utak nila talagang mahirap. Mahirap talagang buhay, mahirap tayo. Pero sabi ng Bible, He created us for Him, and He created us to prosper. That's right. For I know the plans for you, plans not to harm you, but to Prosper. sinabi ng Diyos yan. Pero dahil may stronghold ka, mahirap mong paniwalaan. Amen. Kasi kung ano pinapaniwalaan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Kaya huwag ka magtanong-tanong ngayon, magtampo-tampo ngayon kung 5 piso lang yung laman ng bulsa mo. Yes, Yun ang pinapaniwalaan mo eh. Amen. I said, yun ang pinapaniwalaan mo eh. Amen. So ano nangyayari? 5 piso lang, mahirap lang kami. So huwag ka naman magtampo pag ang ulo mo sa umaga, tuyo. Amen. Yan ang, di ba yan ang sinasabi mo, mahirap ka lang? Wala mo nakita mahirap ng lechon sa umaga. Andiyan ba kayo? Amen. Sinabi ng salita ng Diyos, He created us to prosper us. Amen. I came to give you life, life Yes. to the fullest. Amen. Abundant life. Amen. Kailan pa nagkaroon ng abundant life na kapos? That's right. Yes. But because that's what you believe, it's a sin of the enemy. Amen. Pag sabi sa katabi mo, yayaman ka. Yaman ka. Pastor, totoo ba yan? Nandiyan sa Bible yan! Yes. He will give you the ability to accumulate wealth. Yes. Hindi naman yung pag ngayong umaga sabihin mo, ay babagsak na pera dito. Wala ho. But He will give you the ability. Amen. He will give you the ability to accumulate wealth. Amen. Eh sabi ni Jericho, ito lang mga pastor, ito lang ang aking nagawa, ito lang ang natapos. Ito. No. Amen. He will give you the ability to accumulate wealth. He will give you the ability, God. Amen. Deuteronomy 8:18, He will give you the ability. But if your mind is set on what? Mahirap lang tayo. Ay, mahirap lang kayo. Kayo lang. Sorry. Mahirap lang kayo. Okay? Pero magsasabi sa katabi mo, tapos na yan. Huwag na kayo mag-isip ng ganyan. Dahil hindi totoo yan. Yes. So, if you have that kind of mindset, that's a stronghold. Amen. Palayain mong kaisipan mo. Kasi, pag tayo po'y mag-isip ng ganyan, tinitingnan lang kasi natin yung capacity natin. That's right. Di ba? Kaya ako naman, kumikita lamang ng ano. Di ba ganun naman, Brother Elmer? Ika sa akin, di ba palagi naman, kumikita lang naman ako ng 500. Magkano bang ano ngayon? 500 lang naman. Diba paano? Bayad pa ng bahay, bayad pa ng ano, bayad pa ng kita, bayad pa. Matitira nga, 50 lang eh. Ako siya yaman pa ako. Ayan ang mindset mo. Yes. Ang sabi ko yan ang mindset mo. Amen. When I set my mind to the Word of God, at sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you. Ang sabi ko, Lord, imposible lahat ang mangyari. Sa akin imposible, pero sa iyo posible. Sige, naniniwala na ako. Amen. I-declare namin ni Cora, may bahay tayo, may lupa tayo. Pero ang utak ko sa likod nagsasabi, wala kang pera, wala kang pera. Pero ang sabi ko, sinasabi ng salita ng pera, naglalaban sa loob. Minsan ka naglaban, masakit sa ulo. Sumakit ulo ko, parang hindi ma-reconcile ng aking isip. Ang pera ko, ang kinikita ko ay 500 lang, kulang pa. Tapos ang sa harap ko lang, nagsasabi naman ang Espiritu ng Diyos, mayroon kang kayamanan, magbibigay ako sa iyo ng kayamanan, ang labo. Amen. Ang tanong, kailangan ko masettle yung laban. Ang sabi ng Lord, isa lang ang dapat mong isipin. At ang sabi ko, maniniwala ako, Panginoon, sa sinasabi mo. Amen. Ang lugar na kinalalagyan natin ngayon, ito ang patutuo. Hallelujah! Get rid of strongholds in your life. Amen. Yes. I don't care kung anong stronghold meron ka. Ngayong umaga, pag si Kristo ang kasama mo, tatapusin niya lahat yan. Amen. Okay, pagkasabi sa katabi mo, alisan mo na yung poverty mentality. Alisan mo na yung poverty. Iwanan mo na yan. Iwanan mo na yan. Nag-isipin niya. Naisipin niya. Pagkasabi sa katabi mo, kung babae, doon niya. Pag lalaki, doon. Tapos yung pangalan niya. Sabihin mo, yan ang sabi ng Bible. Doon niya Laura. Okay? Hallelujah! Ayaw i-preach yung iba, i-preach ko dito. Di ako matatakot. Bakit? Yan ang pinanindigan ko at may patunay ako. Amen. Okay? If you're reading the Bible, sometimes your mind
said it's not for you. Minsan maraming mga tao, pag nagbabasa ng Bible, mga Kristiyano, iniiwasan. Lalo pa natutumbukan nila ng kasalanan, iniiwasan. Stronghold yan. That's right. Pag binasang ganun, puro sa Psalms. Okay, sa Psalms maganda. Pag napunta doon sa kasalanan niya, lipat tayo. Dito, maganda. That's a stronghold. Amen. You have to face the truth. Amen. What's the truth? God will deal with your sins. Amen. Oh, hallelujah. Listen to this. If you have a stronghold in life, breakthrough is very difficult for you. That's right. If you have a stronghold in life, breakthrough is very difficult for you. Mahirapan kang maka-breakthrough. So, dito maganda natin, pag titignan mo yung Bible, makikita mo. Okay? Mayroong sinasabi ang Holy Spirit, tingnan niyo po kung ano yung stronghold ha. May sinasabi siya yung Holy Spirit, pero mayroon ding boses sa loob mo na kumukontra. That's right. Amen. Ako na naman, ako lang. Kami rin. Kayo rin. Buti naman. Pag hindi yun namin, stronghold yan. Okay? May kumukontra. Nangangatwiran din. Saan? Dito. Yes. Sinabi ng Holy Spirit, huwag yan anak. May kumontra. May 1 John 1:9 naman eh. Amen. And then, sinunod ko siya. Nung sinunod ko, bagsak! Yes. I-worship leader ako. Hindi ko natanggal. Hindi rin lang ng pastor ko eh. Grabe ako mag-lead. Ito masama. Yung mga nilid ko, nakapasok sa presensya ng Diyos. Ako naiwan sa labas. Gusto mo yun? No. Umiyak ako. Hindi na nag-bless ako, lumapit sa akin. Sabi sa akin pagkatapos ko mag-lead. Brother pa ako nun. Alam mo, Brother Wilson, grabe ang Diyos, simple lamang insulto eh. Alam mo, Brother Wilson, nung nilid mo kami, grabe ang worship kanina. Nakapasok talaga kami sa presensya, umiyak ko ako. Akala niya nag-bless ako, nakawa ko sa sarili ko. Sabi ko, buti pa kayo, ako nag-lead, kayo nakapasok, ako naiwan ako sa labas. Bakit? Because I have a stronghold. That's right. I know it's sin. I fall in that sin. Ang mga nilid, grabe, ang sarap. Ang nag-lead, naroon sa labas. Biyak. Gusto niyo yun? No. Gusto niyo yun? No. Ako, nagko-confess na ako sa inyo para klaro. Amen. Ngayon, kung hindi rin kayo magko-confess at sinasabi niyo, pag sinasabi kong, kayo, wala, so ako lang talaga, sigurado kayo? Kami rin. Okay? Pakisabi nga sa katabi mo, sigurado ka? Sigurado ka. Okay? Meron ka rin, di ba? Yes. I said, meron ka rin. Amen. Pero, bakit ina-expose ito? Para makayod natin. Yes. Kaya Amen. na-expose yan para makayod mo. Amen. Kung magkakayod mo, may tapon mo sa basura. At ano matitira, malinis sa malinis ka. Amen. Okay? So what is that? Stronghold. It's not that you don't have faith. It's not that you don't have faith. Meron kang faith. Amen. But you just have allowed that voice, the seed of the enemy, to so loud that it will not allow you to believe in that area. Amen. You feel it's hopeless. It can't happen. It's not possible. The reason why a lot of people skip that verse. A lot of people, pag pinag-usapan na yung area ng strongholds niya, tahimik na. Pwede siyang pumasok sa iba't ibang pinto ng buhay niya, maliban sa isang pinto na stronghold niya. Anong sinasabi niya? Sarado yung pinto na yan sa akin. Kailanman hindi yan mabubukas. Maganda pag ang pinag-usapan ay mga latest news. Pero pag pinag-usapan na yung family, pag pinag-usapan na yung galit, medyo ano ka na, off. Bakit? That door is closed for you. Amen. But today, I want you to deal with that. Amen. I said, I want you to deal with that. Amen. Because the moment you enter that door, you break that door, hallelujah, Amen. lots of doors will open for you. Amen. Okay? Hindi mo mabubukas. Alam niyo ba, tingin sa akin? Makinig kayo dali. Hindi ba ako makalimutan?
Pag bumukas ang pinto ng stronghold mo, marami pa kasing nakafile, sunod-sunod na nakafile na na blessing ang Lord sa'yo. Amen. Ang nakabara lang, yung stronghold mo. Amen. Pag nabukas yung stronghold mo, rumaragas ang pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Sa'yo. Amen. Kaso hindi siya marilis-rilis. Bakit sarado? That's right. Yes, pwede kang may galak. Yes, pwede kang masaya pag nasa church ka. Pero as long na may stronghold ka, limitado ang galak mo. Amen. Pag Amen. nabukas yan, hallelujah, unspeakable joy. Yes. Okay, o tuloy natin yan. Makinig kayo mabuti. So if that room, that dimension will not be open for you, because it's hopeless, you tried but you cannot pass through. Makinig mabuti. Ang pinag-usapan lang natin dito, isang stronghold lang. Amen. Napapabig? Isang stronghold lang ito, Ma'am Tess, na pag hindi ito nabukas, barado blessing mo. That's right. Isa lang ito, Ronald. Paano pag yung iba, 5, 6? Amen. Imagine mo kung gaano kabigat ang nagagawa ng mga strongholds na to sa buhay mo. Buti kung isa lang. Kung isa nga lang, napakahirap na. Paano pag 5 pa yan? Amen. Pakita mo yung katabi mo. Ilan? Ano sabi? Wala na. Di raw mabilang. Sa dulo, di mabilang. Buksan na. Hindi ka magtataka. Tingin sa akin. Hindi ka magtataka, Ronald. Nakita mo, Kristiyano, nag-church man palagi, pero lungkot ng mukha. Kristiyano na palagi, nag-church palagi, pero ano makikita? Walang breakthrough. That's Amen. Why? right. Ang daming stronghold sa buhay. Andiyan ba kayo? Amen. They live a restricted life because there are so many strongholds. That is a block, that is block, this is block, this is lock, this is lock. They only have a narrow way to pass. Tingin sa akin, yung mayroong mga stronghold, napakakitid na mga dinadaanan niyan. That's right. Pero yung walang stronghold, pwedeng dumipa at magsabing, what a life. Amen. Oh, what a life. What a life. Pero yung may stronghold, kahit napakasarap na ng hangin sa bakeries, palaging tulala. Bakit? No life. Ang mess up life. Pero yung may walang stronghold, oh, hallelujah. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Gusto ko ngayong umaga, paglabas natin, ganun tayo lahat. Oh, what a life. I'm free. I'm free. Praise God. Okay? They feel so miserable because they have no power to be free to break through. Yes, yes. Very important po ito. That is why the Word of God must come to break the strongholds of the enemy. The Word of God is the Lord Jesus Christ Himself. He holds the key to set the people free. Amen. You need Jesus today. Amen. Di ba Amen, nakaraan, amen. pinapasamahan ko kay Lord? Yung umaga yung hindi bubukas na pinto, tawagin mo si Lord. Amen. Lord, hindi siya bubukas kung ako lang Samahan niyo po ako. At gusto ko sabihin, That's right. Jesus holds the key to set you free. At pag nagpasama ka sa Kanya, sabihin ni Lord, anak saan? Amen. Lord, Amen. tagal na, 5 taon na yung pinto na yan. May kalawang na yata. Sabi ni Lord, I have the key. Yes. Lord, can you please open it for me? Sure, why not? Amen. Pag bumukas yan, woo! Hallelujah! Praise God. The Lord. Andiyan ba kayo? Pag bumukas yan, all doors, other doors will open crazy for you! Hallelujah! Oh, we give you praise, Lord Jesus. Ano mangyayari? Kailangan mawasak yan sa mind mo ngayong umaga. Amen. Amen. That door must open. That area must open. And what will happen? The moment that stronghold will be open, ano mangyayari? Another area will open. Another area will open. Another area will open. Another area, walang nakakuha. Another area will open. Amen. Amen. Mag-open. Magugulat ka na. Anong man door ang papasukin ko? Door ba ng kapayapaan? Door ng kagalakan? Door ng pag-ibig? Door ng pagpapatawad? Lahat ng door umopen. Amen. Praise the Pero Lord. kailangan mo na ma-open yung stronghold na yan. Yes. Amen.
Hallelujah. Because every area is opening crazy for you. You have such a vast area. You have such an abundant life. Oh, hallelujah. What will happen? Pag nabukas ang stronghold, what will happen? Your finances are breaking through. Yes, Your amen. emotions are breaking through. Amen. Your physical health is breaking through. Amen. Every Amen. aspect is breaking through. Why? Because there are no strongholds of fortified strong thoughts pattern. Amen. Ang sarap, di ba? Yan ang pinakamasarap eh. It's not that you don't believe, mga kapatid. But there's that seed of the enemy inside you that keep on telling you, you cannot do that, you cannot do that. That's a stronghold. That's right. Stop listening to the devil. Start listening to God. I said start listening to God. Hallelujah. You have to shut that door. Okay? Because there's a voice in there that must be shut. Dapat yung boses ng kalaban di mo na pinapakinggan. Amen. Kaya nyo ba to? Yes, amen. Ewan ko si Pastor Nax kasi kami nakakarinig kami sa Lord. Pero gusto ko rin sabihin, nakakarinig din ako sa demonyo. Amen. That's true. Ulitin ko. Bakit kami, sa biyaya ng Panginoon lang namin na Pastor, nakakarinig kami sa Lord. Pero ako rin, nakakarinig din ako sa kalaban. Amen. Hmm. Eh, harapan na. There are times, pag nandyan ako sa mga matataas, yung mga heights, mga matataas na building, mahilig kasi ako sumilip sa baba. Ewan ko ba naman, dahil mayroon akong ganun. Pag sumisilip ko, lalo pag umakyat kami sa ano ba, Ridgewood ba yun ma? Footbridge. Woodridge? Foot. Woodridge? Ridgewood? Whatever. Umakyat ako sa 7th floor. Sumilip ako sa bintana. Mahilig akong gumanon. Makinig kayo ha? Pag silip ko na gano'n, may narinig akong boses eh. Tumalong ka kaya? Yeah! Sabi ko. Inulit ko. Tumalong ka kaya? Sabi ko, even the devil speaks. That's right. Amen. I can hear the voice of God, I can also hear the voice of the enemy. Yes. Amen. But the enemy can no longer speak to me because I shut my ears to his voice. Amen. Why I was able to hear the voice of God? Because I opened my ears to the voice of God. Amen. Amen. That's the revelation today. It's up to you if you will shut your ears to the voice of the enemy and open your ears to the voice of God. Amen. Tanong, bakit karamihan sa inyo hindi nakakarinig? Patawarin niyo ako pero mahal ko kayo lahat at kung di mangyari rito sa inyo na makarinig din kayo kasi madalas ang boses ng Diablo pinapakinggan mo. That's right. Amen. Di nga, Pastor. Oo nga! Amen. Pag sinabi mo lang sa'yo, ang pera mo ay 200 na lang. Kaya ang pasok mo hanggang Friday pa lang. Amen. Nakikinig ka na kagad. Oh, kulang ka na. Sabi ko, oo nga. Pero mapapakinggan mo ang boses ng Lord, 200 ang pera mo, pero ang sabi, Jehovah Jireh. Amen. My God will provide. Yun ang pakikinggan mo. I-shut mo. Yung sabi ng demonyo, shut it off. Amen. So ano narinig mo palagi? Boses ng Diyos. Nakaraan, may nag-text sa akin, wala siyang pera. Nakikinig ka siya sa boses ng Diyos. Nag-text sa akin, Pastor, habang naglalakad, nakapulot ako 700. Eh, sabi ko, ang mga tao ko rito, tinuturuan ko palagi. Hintayin niyo muna kung may maghanap. Tumagal. Wala naghanap. God's will. Pero ikaw na nakapulot ka, pag-pray mo naman sila nawalan. Andiyan ba kayo? Minsan na nangyari sa akin ito. Ang pera ko 50 pesos na lang, siniliber ako. Pauwi ako, sa'yo kukulang na ito. Eh, nag-promise na ako, Lord, ayoko na manghiram. Ang pangit, pastor ka nang hiram. Amen. Amen. Eh, paglapit ko sabihin, nagtatrabaho ko rin, magkakulang ang pera. Oo nga. So I prayed. And the devil told me, eh, wala ka pala eh. Pero ang sabi ng Lord, I will provide. Amen. So naglakad ako sa hagdan. Pagbaba ko,
nagpapirma ako pabalik. Isang kumpol ng mga kalalakihan, mga workers, factory workers, kasalubong ko. Isang kumpol. Pagbaba, pag-akyat ko, nakalatag ang 300 pesos. Lingon. Balik. Hawak. Hintay. But I'm praying. Hintay ulit. Wala talagang bumalik eh. At malamang hindi kanina. Malamang galing kay Lord. Amen. At pinag-pray ko na rin kung sino ka mang nawalan. Naway may balik siya ng doble. Bakit? Naibigay sa lingkod ng Diyos ito. Amen. God will going to provide. Amen. Pero iba naman yung nakita mo talaga nahulog yung wallet. At hinintay mo siya makalayo. At sinasabi mo, God's will. No, it's the devil's will. Yung isang Kristiyano, di ba nag-pray siya? Kasi ang kanyang phone, 3210 pa. Gusto niya na mayroong Android. Nag-pray siya, Lord, please provide. I believe, I listen to your word. Bumaba yung estudyante, kitang-kita na nahulog. Hindi niya sinabi, bumaba na, lumayo. Ang sabi niya, God's will. It's the devil's will. Nandiyan pa kayo? Mga kapatid, I want you to know, you can shut off the voice of the enemy. Amen. Right? Amen. Pag sinabi niya pala, hey, in Jesus' name, alis. Amen. Pag sinasabi ng Lord, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes. Pag nasanay kayo sa ganun, ang boses ng Diyos ay magiging malakas para sa iyo. At ang boses ng demonyo ay pahina ng pahina. Although magpipilit siya, pero mahina na masyado. Amen. Amen. Iba yung malakas kaysa mahina. Amen. Pag sinabi niya una, Ronald, naririnig mo. Pero pag Amen. Amen. narinig mo pa? Pero may sinabi, di ba? Yes. Narinig mo? Pero nagsasalita. Di ba nakatawa tingnan? Amen. Yes. Amen. Nagets? Amen. Itong message na ito po ay pangmalalim na. Pakisabi mo sa katabi mo, langoy. Langoy ka na kung kaya mo. Okay? So if you have that seed, if you have that voice, you listen to that voice most of the time. Kaya ngayong umaga, trabaho namin ngayon, ni Pastor Nats, ay talagang bunutin yan. Amen. Anong kailangan mong gawin ngayong umaga? Ipaintindi ko na sa inyo dito, ha? It's a voice of the enemy. You must shut it off because you carry a seed of the enemy. Are you possessed? No. Tingnan sa akin, ang isang Kristiyanong tunay, hindi na napoposes ng kalaban. Amen. Because the Holy Spirit already sits in the throne of your life. Hindi pwede mag-share sa Satanas sa Holy Spirit. Yes. Yes. Pero ano nangyari? The devil can oppress you. Amen. Through what? Through stronghold. Amen. Are you there? Amen. Oo nga, may Holy Spirit ka, pero bilanggo ka sa isip mo. Anong kailangan mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Kailangan maglilinis ka ng garden mo ngayon. Amen. Ba? You clean your garden. How? Uproot. Pluck out. Weeds out. It doesn't mean na mayroon kang buong garden, sisirain mo buong garden, alisin mo lang yung mga damo. Pag maalis ang damo, tutubo ng mabilis ang mga bulaklak at ang mga pananim mo. Amen. At ngayong umaga, magkakaroon ka na ng malinis na garden. Pagkasabi mo sa garden mo, mag-gardening tayo. Mag-gardening tayo. Learn to pluck out the weeds. Yes. Hanggang mangyari, malinis ng garden mo. A Amen. clean garden, a good garden. What will happen? This is why it's very important for us to understand that when you have a stronghold, it doesn't mean the devil is in charge. Tingin sa akin. Kaya ngayong umaga, ni-reveal ng Diyos sa atin yung mga strongholds natin para ano? Para hindi siya mag-take charge sa atin, tayo ang mag-take charge sa mga strongholds na ito. Amen. Ikaw at ako ang mag-take charge ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Kaya ba? Amen. Kapag sinasabi ko sa inyo ito, nalaman nyo na. Ay, mayroon pa pala ganito. Ay, yung judgmental spirit, mabilis yan. Yung asawa mo lang nakasimangot lang. Doon pala masakit ang ipin. Suplado. Judgmental.
Tama? Amen. Sa akin naman nagdadrive, sisingitan ka bigla. Talagang napaka... Mag-LBM lang. Amen. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Nireveal ito ng Lord para sabihin sa'yo, hindi ka na dapat i-take charge ng stronghold mo. Dapat ikaw ang mag-take charge sa lahat ng strongholds mo. Amen. So ngayong umaga ito gagawin natin. Ikaw judgmental. Alis. Ikaw. Alis. Poverty mentality. Alis. Hanggang sa pagtingin mo sa garden mo, wow! Ang linis. Ano lang natatira? Kapayapaan, kagalakan. Wow, ang mabulaklak na masyado ang kapayapaan ni Gian. Amen. Oh, nakikita ko na ang breakthrough ni Sister Mercy. Talagang napaka-mabulaklak ang prosperity. Amen. Hallelujah. Amen. Nandiyan pa kaya? Amen. Bakit pa kaya? Amen. Okay, pangalawang C. Speculation. Speculation is a mindset being saturated with inaccurate perceptions and misguided facts that causes the believer to live in doubt, confusion, and mistrust, continually wavering in his mind. Ano ang speculation? Wala kang stand. Amen. Wala kang stand sa buhay mo. Amen. Sala sa lamig. Sala sa init. In short, balimbing. Sabi sa katabi mo, balimbing. Balimbing. Hindi siya yun, hindi siya yun. Okay? Minsan na kay Kristo, minsan na sa dyablo, minsan na sa karya ng Diyos, minsan na sa mundo. Pag ganito ang buhay mo, sinisigurado ko sa iyo. Kapahamakan naghihintay sa iyo, impyerno ang bagsak mo. That's right. Amen. Bakit wala kang stand? Amen. Because nothing is clear. Nothing is sure. You start living a kissing game. Nakuha? Amen. Pag wala kang stand sa Word of God, ano nangyayari? Ay, pwede siguro ito. Ano lang naman eh. Diba? Pag wala kang stand, shaky yung ground mo. Amen. Amen. Ano na yan? Maraming Kristiyano shaky. Walang truth sa Bible na pinangahawakan. Pag sinabi ng Bible, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Amen. Pag ang nakita niya ay talaga namang 5'9", basketball player, ang muscle talaga namumutok at mayroong six-pack, hacks. Okay, ano mangyayari? Pwede naman siguro. Ayan? Amen. Pero pag mayroon kang strong foundation, pag may nagsabi, kumatok dito, sasabihin, huwag dito, doon sa kabila. Pag mayroon kumatok, sasabihin, nandito kami para dalhin ang mabuting balita. Mayroon pa bang mas mabuting balita na sinasabi sa Biblia na si Kristo ng kaligtasan? Amen. Pero pag shaky ang ground mo, i-entertain mo, sige pasok. Alam mo ba? Ang tanging kaligtasan ay nasa iglesia lamang. Ikaw naman ngayon. Ganun. Pero maganda ho, bibigyan kayo namin ng trabaho. Wow. Ayan na, shaky na ang ground mo. Ang alam mo naman talaga, hindi iglesia makapagligtas kundi si Kristo. Amen. Ano nangyayari? Dahil may trabaho, shaky ka na. Kailan mo ako pwede mag-start? Saan nga ba yung inyong opisina? Nasa corner Hades Street. Room 8, Building 7 of Hell Building. Amen. 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 Speculations. Wala kang stand. Ito ang gusto ng diablo sa mga Kristiyano. Walang stand. That's right. Naniniwala sa ganito at naniniwala din sa ganito. Kristiyano na, naniniwala pa sa usog. Walang stand.
Amen. Amen. Hindi mo lang napatili ang anak mo, nahilo siya, numating ako, sabi mo sa kanya, nausog mo siya, pastor, ha? Huwag na huwag niya akong palawayan sa mga anak niyo. Delikado ako pag ano. Pag hinabi mo, palawayan mo naman. Ah, ganun ba? Wala akong ganun. Shaky kasi ang ground mo kung ano pinapaniwalaan mo. Amen. Amen. May nagkwento na ng kapre na niniwala ka. Bakit shaky ang ground mo? Amen. Amen. The day of worship, Sabado, Linggo, shaky ang ground mo. Yes, yes. Di sabi ko siya, Sabado eh. Ilinggo tayo eh. Ano ba talaga? Di mo pa rin alam? Amen. Amen. Yan ang ginagawa ng diablo hanggang sa malito ka. Amen. That's a sin of speculation, malilito ka. Hindi mo na alam ano gagawin mo. Bibili ba ako nito o hindi? Pag bumili ako, ganito mangyayari. Pag hindi ko nang binili, ganito mangyayari. Ano ang gagawin ko? Ano ang gawin ko? Ang gulo mo! Pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Amen. Amen! Pag biglang may magsabi sa'yo, eh kung hindi ganito lang, paano ko ligtas ba ako? Nililito ka! Amen. Gusto ng diablo yan kasi pag nalito ka, madali ka niyang atakihin. Amen. No, I don't want you to have a streak of speculation. Amen. Today, I want you to make sure that you're standing on the solid ground. What's the solid ground? The Word of God. Amen. What is written in the Word of God, that's final. Amen. Are you there? Amen. Ngayong umaga, baka mayroon po kayong mga shaky na paniniwala. Sinong daan sa kaligtasan? Jesus alone. Jesus Christ. Ambassadors for Christ Church cannot save you. Yes. The Lord and the God of Ambassadors for Christ can save you. His name is Jesus. Napaka natin si Lord. Glory to God. Huwag kayong maniwala sa kongregasyon namin, sa denominasyon namin, maliligtas kayo. Kasinungalingan yan. Dapat strong ang ground mo dyan. Amen. Pagdating sa langit, walang JL. Pagdating sa langit, walang Pentecostal. Amen. Walang Evangelical. Yes. Walang Baptist. Lahat ng denominasyon sa lupa, wala sa langit yan. Amen. Sino na nasa langit? Mga taong sumampalataya kay Kristo, may relasyon sa Diyos, na buhay may kabanalan, may katuwiran, humahawak hanggang dulo, hanggang wakas, sila lang maliligtas. Mayroon, Ronald, mayroong Kristo at nabuhay katulad ni Kristo. Amen. Oh, hahamunin ko kayo ngayong umaga. Bababa ako sa langit pag may GIL doon. Wala hong pila ng GIL. Walang pila ng Nazarene. That's right. Walang pila ng anumang denominasyon. Amen. Yes. May pila lang ng mga taong pinananahanan ng tunay na Panginoon. Amen. Yes. Pag strong ang ground mo, hindi ka pwedeng matala. That's right. Kung saan ka itinanim ng Diyos na iglesia, manatili ka hanggang buhay ka. Amen. Pero pag mayroon lang nag-offer sa'yo, sa amin, pag doon ka sa amin, ha? Sa amin, may libreng motor. Ang biyahe, impyerno. Diretso. Tingnan kayo? Amen. Maniwala kayo sa akin. In the last days, the world, even the devil will offer everything for you That's right. just to deceive you. Amen. Amen. But if you have no spirit of speculation, you will remain faithful to God. Amen. You will remain faithful to your church. Amen. Why? Because you know where you are standing. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo, avoid speculation. Avoid speculation. Tingin sa akin, kung si Lord inuferan nga ni Satanas eh, Amen. 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 the same devil who tempted Jesus is the same devil who will come to you, That's who will right. approach you. But if you shut down, you put a wall against the enemy. Hallelujah. Kahit anong pandaraya. Sa akin, pag sabi, Pastor, bibigyan ka ng Mercedes-Benz. Weh, nga. Okay? Imposible. Imposible. Amen. Bago sabi imposible, sinungaling ang diablo. Amen. Amen. Pero pag ang Diyos magsabi, Mercedes-Benz, ngayon na,
Ay, maniniwala ako talaga. Amen. Amen. Diablo, sinungaling. Diyos, totoo. Amen. Kaya ngayon, para wala kang spirit of speculation, kailangan ngayon palang umagang ito, strong na yung ground mo. Saan ka ba talaga nakatayo? Amen. 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 Ngayon, pag hindi mo alam kung saan ka nakatayo, ayan ang problema mo. Ang hirap kaya pag naglakad. Bakit? Wala kang ano. Pag nasa kayo, mga nasa opisina, ano bang stand mo? Hindi yung dito sa church, ang ganda, ang lakas mo pagdating sa labas. Ay, ganun pala yun. Ay, matigas. Wala kang ganun. That's right. Pastor Narks, ito po. Bakit ang ibang pananampalataya kahit huwad nakapagpatuloy? Bakit lumago? May stand sila. Amen. Amen. Pag sinabi lang si Kristo hindi Diyos, lumago sila. Amen. Kasi nanindigan sila. Amen. Yung iba nagsabi, ito na ang impyerno, ito na rin yung langit. Bakit nakakuha sila? Nag-stand sila. Amen. Ha? Bakit yung iba? Naglagay ng mga representasyon. Amen. Bakit lumago? Nag-stand sila. Amen. That's right. Ang Kristiyano, may hawak mang Biblia, iba-iba stand. True. Amen. Amen. Ang kabila, kailangan mahabang buhok ng babae. Sa kabila naman, kailangan mga pastor, nakabarong palagi. Kahit maliligo swimming pool, nakabarong. Pangit tingnan. Mayroong church na ganun. Yung mga pastor, pagkatapos mag-baptize, ang doctrine ganito. Pastors, if you want to swim, you must wear your barong. Tinagmumukha ka. Tawa-tawa. Yes. Tantaki mo nagbabaksok si pastor. Nakabarong. Pero bakit sila nagpatuloy ng mumukhang katawa-tawa? Because they take their stand. Amen. That's right. Mas mabuti pa nga sila kaysa iba eh. Sa atin iba. Kung ano pinaniwalaan natin dito, si Amen. Kristo lang tagapagligtas. Amen. Mabuhay kang Amen. katulad Amen. niya. May kabanalan, may katuwiran. Amen. At kahit anong mangyari, kahit anong sagupain natin, pag tayo tumayo dyan, wala tayong spirit of speculation, we will stand for God, and I believe God will stand for us. Napakahirap mag-operate sa spirit of speculation. Yes. Hula-hula lang. That's right. Will kaya ni Lord to hindi? Siguro mukhang will. Saan kaya ako talaga? Saka ganun mo, naubos na yung oras. Okay? Dumating ang maghapon, wala kang nagawa. Amen. Amen. Hindi productive ang mayroong spirit of speculation. Amen. You want to be productive? Amen. Eliminate that spirit. Amen. Make up your mind. I will follow Jesus, no matter what Amen. happens. Amen. That's final. Amen. And that's it. Amen. Are you there? Amen. Number 3. Oh, hallelujah. Lofty thing or an exalted thing. Ano naman tong lofty things or exalted thing? Is a mind of mindset saturated with a spirit of arrogance that defies the work of the person of the Lord Jesus, causing the believer to substitute the absolutes for other philosophies and other persuasions. Ano ibig sabihin nitong exalted thing? Isang kaisipan na punong-puno ng kayabangan. Amen. Yan, nilalagay ni Satanas yan. Para i-substitute ang alin? Ang sinasabi ng Panginoon na final. To apply it in a practical way, ay ganito. When God say this thing to you, the lofty thing or the exalted thing inside you will say, well, this is just one point of view. It will not accept as absolute what God is saying. It is just an opinion. Andiyan ba kayo? Para maintindihan nyo. Mayroong ibang tao, nilagyan ng seed ng kalaban ng ganito. Sinabi na nga ng Diyos, kinakontest pa. At minsan yung sinasabi ng Diyos, maganda rin yan. Maganda rin yan. Pero, mas maganda kung meron din ganito. Amen. Hindi nyo nag-gets? Sinabi na nga ng word ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Amen. Lahat naman siguro ito, Tagalog, di ba?
Nakailan ng Tagalog? Amen. Ano ibig sabihin ng mahalin mong kaway mo? Mahalin mo siya. Tama? Pero kinukontes mo, oo, pero time heals. Wow! Ayan, arrogant. Amen. Pastor, sariwa pa eh. Budburan ko yan ng suka, tingnan lang natin. Nagets mo? Diyan sa likod, nagets nyo? Amen. Amen. Time heals. If you will wait for that time, hell is coming to you. Amen. Wa? Kita mo yung lofty thing? Sinasabi na ng Diyos final, nangatwiran pa. Ang sinasabi ng Diyos, isa lang sa kanyang option. Amen. Wa? Amen. Ginagawa ng diablo yan. Para ano? Para hindi ka makatutok, makafocus sa gusto ng Diyos. That's right. Sinabi ng Bible, God will provide all your needs according to His riches and glory Amen. through Christ Jesus. Clear ba yun? Amen. Oo, siyempre. Pero kailangan din manghiram ka rin sa Bombay. Tama yung mga arroganting ito. Siyempre, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Amen. Amen. Di nyo ba alam? Na pati yung gawa at awa galing sa Diyos din? Inalagay lang sa'yo? Amen. But because you have a lofty spirit, what will happen? You contest the Word of God. Amen. Eh, ganyan, nangangatwiran ka. Bakit ano yung katabi mo? Ganyan ka ba? Ganyan ka ba? Ang salita ng Diyos sa'yo, hindi final. Ha? Ang salita ng Diyos sa'yo, hindi final. Sige, magbigay tayo. Hindi ko pa rin naintindihan ka, no? Minsan pinapahiran mo yung intelligence mo. Amen. Lalo na pag nakapag-aral ka. Alam mo, pinakamahirap to ni Ross kausapin yung mga nakapag-aral. Amen. That's right. Madali pang kausapin yung hindi nakapag-aral. Bakit? Yes lang ang yes. Do you like this? Yes. This very spicy? Yes. You cannot carry it? Yes. Pero pag ang nakapag-aral, ibang klase. Titingnan mo na. Gaano ba kahabang distansya niyan? Medyo. Hindi yan. Mali yan. Tama yung mga pag-aral? Hindi ko sasabi huwag kayo mag-aral. Mag-aral kayo. Ang sinasabi ko lang, yung pinag-aralan mo, gamitin mo lang sa tama. Amen. Huwag mong i-contest ang salita ng Diyos. Yes. Kami na Elmer, mabilis na kayo maniwala. Pag sinasabi ng Bible, I will give you power the moment you receive the Holy Spirit will give you power. Tapos na sa akin yun. Amen. Sa mga nakag-aral, ganito yan. Manggagaling ang Holy Spirit sa langit. Bababa ang Holy Spirit. Hahanapin ka ng Holy Spirit. Pagdating ng Holy Spirit, titingnan ka ng Holy Spirit. Pagkatapos magkita ng Holy Spirit, sabihin ng Holy Spirit, ayoko muna ngayon. Sa amin, simple lang. Pag sabi ng Holy Spirit, the Holy Spirit will come upon you and you will receive power. The moment I believe in that, I believe that I have also power and I will do things for God with power. Amen. Huwag mo natin i-contest. Yes. Pag ikaw nagko-contest ng salita ng Diyos, I'm telling you, you have the seed of the devil. Amen. Kaya kita mo, ang mga churches magulo eh. Kasi marami matatalino. Kaya takot ako pag abogado kasama sa board eh. Inaabogado ang salita ng Diyos eh. Amen. Hindi naman lahat. Amen. Hindi lahat. Okay? Pero nakakatakot eh. Yung may alam. Nakakatakot yung may alam. Maganda rin may alam, pero yung kaalaman, gamitin mo may pagpakumbaba at magpapasakot sa Diyos. Mas mapaginabangan yan. Amen. Are you there? Amen. So please, gusto kong sabihin sa inyo, kung nakapag-aral man kayo, ang hawak nilang diploma. That's right. Hindi lang all may diploma ka, magaling ka na. Amen. Gusto kong sabihin sa iyo, mas smart ang Diyos sa iyo, kaya hindi siya nag-aaral. Amen. Bakit sabi sa katabi mo, mas smart ang Diyos sa iyo, kaya hindi siya nag-aaral. Mas smart na Diyos sa'yo kasi hindi siya nag-aaral. Amen. Example. Ito, magandang example ito. Alam ko, mahal na mahal example na ito, type. Amen. Yung iba type, yung iba type. Amen. Okay?
Bagay sabi sa katiwa mo, tights ka ba o tight? Yung iba, tight. I will hold my tight. Okay? Ano sabi? Kita mo mga lofty things. Lofty things. Amen. Old Testament lang yan. Sa Old Testament, sunod nasa New Testament tayo. You have the seed of the devil. Amen. Because the Word of God never changed. Yes. What is written in the Old Testament is the same. It's applicable until the end of the world. Amen. Eh ako naman, sa tanda ko naman ito, magka 24 years ako sa Panginoon. Di naman ako namulubin o nag-tights ako. Amen. Ay nakuha ko yung sa deliver, malaki talaga. Bumulong na naman. 100 plus thousand yan. Pwede naman mga 50 lang, tabi mo yung 80. Bumulong din sa kabila. Pag itabi mo yung 80 ang sumpa aabot sa'yo. Dito na ako sa kabila. Pero, alam mo lang, meron pumirma sa cheque. Nilagay mo yung amount. Ang Diyos pala ganito. Pag ikaw ay giver, lalo ka niyang bibigyan ng bibigyan. Amen. Amen. Para ano? Pag mataas ang tithes mo, Yes. Amen. mas mataas ang kita mo. That's right. So, i-increase ng Lord ang kita mo. Amen. Para ano? Para i-test ang puso mo. Yes. Kung ikaw ba ay mayroong lofty things o wala. Old Testament ng yung tithes. At saka, magbigay tayo ayon lamang sa ninanais ng ating puso. Sinong niloloko mo? Kung yung puso mong pabibigyan, dos lang ibibigay mo. Yes. Eh, itong nakakita sa puso ko eh. Bakit? Bibili akong Converse eh. Hanggang ka ba? Huwag mo nang i-contest. Amen. Sinabi sa Old Testament, yun ang final. Amen. Pag hindi mo gagawin hanggang ngayon, bahala ka. Amen. That's right. Are you there? Amen. Hallelujah. Pwede ba rin palapakan mo na si Lord? Woo! Ngayong umaga, I pray na mayroon na expose ang Diyos sa inyong mga kaisipan. Sa iyong puso. Pag nakita mo na expose, kayurin mo na agad. Amen. Hallelujah. So if you act this way, live this way, the seed of Satan is operating in your mind. Okay? It's a matter of time these people will realize the seed in them will only destroy them. If you have the seeds of the enemy, it will only destroy you. So anong kailangan mong gawin? Tapon mo yan. That is why I'm not afraid. I just minister the truth. I minister the seed to those who want to live. They will realize what they carry is wrong. They have to deal with it. Kung ano yung mga narinig nyo ngayong umaga at mayroong in-expose ang Panginoon sa inyo, tapusin mo na yan. Amen. Okay? Sabi ko, tapusin mo na yan. Amen. Ang trabaho ko, i-preach lang ito. Ngayon, huwag naman kayo magalit sa akin. Kung magalit kayo, puntahan niyo ako mamaya. At nang makita niyo ang hinahanap niyo. Okay? So dito makita natin, if you will fight the Word of God, then you are simply refusing your breakthrough. But if you will listen to the Word of God, then you're on your way to your destiny. Amen. You will be blessed, and then the devil will stop visiting you. The devil will leave you, and the Lord will begin to approach you. The Lord will begin to bless you. The moment you welcome His Word. Amen. Hallelujah! So ngayong umaga ho, iiwan ko po sa inyo ang mga bagay na ito at hayaan ko po kayong mag-isip na mag-isip. Na kung ayaw niyong bitawan yung inyong seed, yung seed ng kalaban, hinahamon kita. Balik ka sa akin mga after 5 months, 3 months, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Now, if you will allow the seed of the Lord to grow in your life, go back then, balik ka sa akin after 3 months, 5 months, tingnan din natin kung ano nangyayari sa seed ng Panginoon. So think it carefully. When these seeds have been brought down, we can bring it all to captive. Now, kunti na lang ho. Tapusin ko lang ito. Now, tingnan natin yung verse ng scripture. Anong sinasabi? Because God really wanting you and I to live a victorious life, especially as young men, young woman, ganito, you are intelligent how to handle this stuff well.
Kasi ho, pag na-eliminate mo yung seed ng kalaban, ikaw mismo kahit bata pa, pwede ka mag-display ng isang napakadakilang bagay, kaya-aya, kakit-akit sa buhay ng iba. At sasabihin ng mga mas matatanda sa iyo, sasabihin ng mga mas nauna sa iyo, magaya. Mas maganda yung mga batang gagayahin. Pero mga matatanda nito na mga gayahin nila. Pero sinasabi ko, sa ibang lugar kayo ang ilaw. Okay? Purihin ng Panginoon. At ang sabi po, ito na lang o, 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Give me more time, sandali na lang. So where is Christ? Where is Christ? In you. Amen. Ma? Okay. Where is Christ? In us. In us. So, we're bringing every thought. Saan ang laban? Dito. Every thought, bring every thought in your mind to obedience to the knowledge of the Spirit inside you. Amen. Tingin sa akin. Saan si Kristo? Inside. Saan si Kristo? Inside. Nasa atin. Saan ang laban? Sa utak mo. Anong kailangan mong gawin? Bring it down. Saan? Pasakop mo kay Kristo. Kuha. Kaya. Bring it down, pasakop mo kay Kristo. Amen. Kuha. Bring it down, pasakop mo kay Kristo. Kuha. So, where is Christ? Christ in you. Is that right? Amen. Is that right? So, where are the strongholds in your mind? So what are you doing? You're bringing the strongholds in your mind, the speculation in your mind, the lofty thing in your mind, and to total obedience to the Christ inside you. Amen. You're bringing everything to the Christ, subjection to the Christ inside you. Kaya mong gawin. Pag-sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. So ano mangyayari? The lofty thing in your mind, and to total obedience to the Christ inside you. The Christ inside you, the knowledge inside you, start to deal with that, and you start to renew your mind. So when that is done, when every thought captive to the obedience in Christ, and importante lahat ng itong mga speculations, mga strongholds, mga lofty things ay masubmit kay Kristo. Si Kristo na sa'yo. Ang laban nandito. Bibihagin mo. Paano mo bibihagin? Isubmit mo kay Kristo. Saan si Kristo? Nasa iyo. Pag nasubmit na siya kay Kristo, ano mangyayari? Whenever you're ready to punish all disobedience, and whenever your obedience is complete, what does it mean? Everything that is disobeying the environment, pag napasakop mo na lahat, tingin po, pag napasakop na lahat ang mga strongholds ng kalaban, ang mga speculations, ang mga lofty things, napasakop na kay Kristo na nasa iyo, what will happen? Everything that is disobeying in the environment, in your circumstances, in your situations, in your family, in your neighborhood, everything that is moving out of control will be brought under control when your obedience is complete. Amen. Ha? Amen. Nakuha nila ka? Yes. Amen. Okay. So how is your obedience gonna be complete? Paano maging complete ang obedience mo? Listen carefully. You bring every thought captive to the obedience of Christ. Where is Christ? In your spirit. So every negative thing in your mind is brought under the subjection, under the Spirit of Christ that's on the inside of you. The knowledge of God within your spirit also bring that so that war stops. Amen. Kailan titigil ang laban? Kailan titigil ang giyera? Pag ang iyong kaisipan, ang lahat ng mga seeds ng kalaban ay naipasakop mo na kay Kristo. Amen. Diba? So what will happen? If the war stops, the moment the war stops inside you, you are ready to bring all disobedience around you about into subjection because your obedience is complete. Amen. Diba? Amen. Kailan makukomplete ang obedience mo? Hatakin mo na yung mga pangit sa utak mo, yung mga strongholds, yung mga speculations, lahat ng lofty things, isabit mo kay Kristo. Amen. At pag nasabit na total ng obedience mo, then the war stops. Amen. I said the war stops. Amen. I said the war stops. Amen. Wala nang gera. Wala nang battle. Amen. Anong meron na lang? Will ng Lord. Amen. Ano mangyayari? Very important. So you have the authority to deal with disobedience in the environment around you. Listen to this. Everything in your life
in your finances, in your emotion, in your personality, everything around you, everything that concerns with you, you can bring them under subjection. Amen. Why? Because your obedience to the Spirit of Christ, your mind and your spirit are all held together in total connection and total subjection to God. Listen to this. Then God will say, I will cause everything to work together for good to them who love God, to those who are called according to His purpose. Dahil nasubmit na sa obedience to Christ ang mga pangit sa buhay mo, mga sin ng kalaban, what will happen? Then God will begin to move. Amen. Then God will begin to move. Kailan mag-move ba, Lord? Pag nasubmit na ang lahat ng seeds ng kalaban sa spirit mo na kay Kristo. Amen. Okay, what will going to happen? So when obedience is complete, every disobedience in the environment will be dealt with. Suddenly, your finances break through. Amen. For no apparent reason. What is the reason? Because you and the Holy Spirit and the Word of God and your mind and everything in heaven is connected. So what gonna happen? God said, I'm gonna move. Amen. Sasabihin ng Diyos, kikilos na ako. Then your finances break through, the doors begin to open, the things begin to happen, favor of God comes upon you, favor of man comes upon you, healings begin to flourish, your health begin to flourish, your well-being, every disobedience in all areas begin to collapse one by one. Amen. What? Hindi ko na naman matapos. Diba talaga? Okay? Shortcut. Ayaw ko kasi shortcut to, sayang oh. Ano gagawin ng Lord? Kailan siya magkikilos? Once your obedience is complete. O ha? Kailan maging complete ang obedience mo? You bring down, you capture, bring down every thought, every speculations, tingin sa harap tingin, every speculations, mag-bring down mo to subjection to Christ. Then your obedience made complete. Then Amen. God will begin to move. Amen. When God moves, consider it done. Amen. When God moves, consider it done. Amen. Hallelujah. Ano sasabihin ng Lord? We are ready to punish all disobedience. Amen. Oh, hallelujah. God said, we are ready to punish all disobedience. Amen. Now we can take the fight out. Yes. This time you will fight with God. Amen. I said you will fight. Amen. 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 Before you fight alone. Yes. Amen. Because you have the seed of the enemy. Yes. Now that you don't have the seed of the enemy are under subjection to Christ, what will happen? You will fight with God. And Amen. the moment God fight with you, hallelujah, you are more than conqueror through Christ. Amen. And if God is with us, no one can be against us. Amen. Then breakthrough, magkakaroon ng victory, magkakaroon ng breakthrough sa finances, breakthrough sa Yes. health, breakthrough sa lahat ng area ng buhay mo. Why? Because God is the one leading. God Amen. is the one fighting. I said God is the one leading, and God is the one fighting. Oh, hallelujah. Glory to God. Hindi na matapos. Okay? Kaya matapos-tapos, hindi matapos-tapos. Kasi ayaw natin bilisan tor-tor. Yes. Kailangan super clear ang ating pag-ano rito. Amen. Pag-deal natin dito. So, do you have the seed of, do you have the seed of strongholds? Meron ba strongholds sa buhay? O ako lang talaga ito yan. Okay? May Meron. stronghold pa? Yes. Meron pa? Amen. So ngayong umaga, wasakin na natin. Yes. Okay? Meron bang speculations? Yes. Shaky ka. Yes ngayon, no mamaya. Sino sa inyo ganun? Punta ka sa bahay. Oo. Maya-maya. Hindi pala. Amen. Alam mo pag ganyan ka, nawawala integrity mo. Yes. Ha? Pag sinabi mo punta ka. Amen. Pag hindi ka marating, mag-text ka 1 hour or 2 hours before. Amen. Yes. Kasi meron nangyaring ganyan eh. Nagluto na ng husto yung pupuntahan mo. Tinumba na yung baka. Hindi ka dumating. Tinayo tuloy. Nag-gets mo? Amen. Amen. So nakaka-apekto sa integrity mo. Pag sinasabi mo darating ka, dumating ka. Amen.
Pag sinabi mo hindi ka makarating, huwag kang dumating. Yes, yes. Sinabi mo hindi ka darating eh. Bigla ka dumating. Wala pa pagkain sa'yo. Nagkakaroon mo madali. Kailangan meron tayong stand. Pag sinasabi ng Bible, yun ang final. Lofty things. Do not contest. Sinasabi sa Bible ganito, pero alam mo, kailangan din ko eh. No. Pag sinasabi sa Bible, final yun. Amen. Huwag mo nang ipili. Diyan tayo nagkakaproblema eh. Di, sinasabi rin naman kasi sa Bible, maraming ganun eh. Sinabi sa Bible to, okay, yung mga arrogant, gagamit din ng Bible, parang si Satanas. Para kontrahin lang. Tumalong ka, nasusulat eh. Ililigtas ka sa mga anghel. No. Pag sinasabi ng Bible, seek ye hindi yung seek ye second. Seek ye third. Seek ye first. Naintindihan niyo ba yung first? Yes. Explain. Number 1. Wala pa mo nakita ang first na number 2. Gets? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be. Now, bigyan kayo ng konting revelation lang sa word na ito. You put God second, you put God third, then all these things shall be deducted to you. That's right. Amen. Amen. Napakadali lang intindihin ng Biblia eh. Amen. Seek ye second, seek ye third, the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the best blessings from heaven, the best blessings from God will be deducted to you. Amen. Amen. That's right. Second mo eh. Yes. Now look, the things will justify. God understands. May outing kami. Amen. Minsan lang naman to eh. Amen. Amen. Minsan lang to. Naintindihan naman ng Diyos yan. Lofty things. Amen. Ay there? Amen. Walang dahilan. Pag sinasabi ng Diyos ganito, ganito, hindi pwedeng abogaduhin. Pag sabi sa katabi mo, huwag mong abogaduhin ang salita ng Diyos. Yung mga nag-abogado sa salita ng Panginoon, yun yung mga mayabang, Amen. arrogant. Amen. Huwag na. Malakas ako. Kahit hindi ako magbasa ng Bible, malakas ako. Bakit? Yung pagbabasa lang ba ng Bible ang nakapagpalakas? Makikinig lang ako ng mga worship songs. You're the seed of the devil. Amen. Man shall not live by bread alone, but by every Word. Nilagay pa doon, by every songs? Amen. 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 Buti yung nilagay, man shall not live by bread alone, but every worship songs from Hillsong. Wala naman nilagay. Amen. Clear as crystal eh. Amen. But by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen. Pero pag mayabang ka, ang dami mong katwiran. Bakit? Pagbabasa lang ba? I pray. Ooh. Tingin sa akin, walang kapangyarihan ng prayer mo kung wala kang word of God. Amen. Because you only base your prayer on what God said to you. Amen. So the word is the most important thing. Yes. Huwag ka makalang lofty things. Pag sabi sa tayo, huwag ka mayabang. Kamayabang. Wala kang sinabi. Wala kang sinabi. Si Lord lang may sinabi. Yes. Amen. Are you there? Amen. Are you there? Amen. Are you ready? Yes, Let's amen. deal with the sin of the enemy. Let us all stand up. Hallelujah. Oh, glory to God. Pastor Nards, doon po kayo sa likod. Dito ako sa harap. Okay? Para wala